Aardvark. Naalala mo ba yung hayop na kumakain ng langgam sa Pink Panther cartoon? Ang hayop na iyon ay tinatawag na Aardvark at sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang kamanghamangang hayop na ito at magbibigay linaw tayo kung bakit ito talagang kakaiba. Oo, ayos yan. Pero bago ang lahat, siguraduhin mong i-like ang video na ito at pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang kamanghamanghang mga video. Ang Aardvark ay maliliit, maputlang dilaw-abong hayop na may mahaba at mukhang baboy na ulo, madalas makita sa iba't ibang bahagi ng Africa at Sahara Disyerto. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga tahanan, malalalim na lungga kung saan halos buong araw silang natutulog marahil upang makaewas sa init ng Africa. Pagkatapos ng di produktibong araw, lumalabas ito gabi-gabi para maghanap ng pagkain. At dahil kumakain ito ng mga insekto, madalas itong kumakain ng langgam at anay. Hinuhuli nito ang mga ito gamit ang matutulis na kuko at malalakas na paa. At nabanggit ba namin na kaya nitong kumain ng halos 50,000 langgam sa isang kainan? Alam namin gutom ka na, pero magtiwala ka, paborito ng mga Aardvark kainin ng mga ito. Nakuha ng hayop ang pangalan nito mula sa sinaunang wikang Aprikano at ang ibig sabihin ay baboy sa lupa o baboy lupa sa literal na kahulugan dahil karamihan ng buhay nito ay ginugugol sa mga lungga. Minsan tinatawag din itong Aprikanong ant bear at madalas ding tinutukoy bilang anteater. Ang Aardvark ay medyo kahawig ng South American anteater, ngunit hindi ito kaugnay sa kahit anong aspeto. Kahit kahawig ito ng baboy, hindi ito kaugnay ng mga baboy. Bagaman bihira, mayroon itong mga 17 subspecies na hindi pa malinaw na natutukoy. Bukod sa pagkakahawig sa baboy, ang ilan sa katangian nito ay mahabang nguso, likod na kurbado, matipunong katawan at magaspang na balahibo sa buong katawan. Karaniwan itong tumitimbang ng humigit kumulang 60 hanggang 80 kilo at may taas na umaabot mula 105 hanggang 130 sentimetro. Pangunahing proteksyon ng hayop na ito ang matigas na balat at butas ng ilong na nagsasala ng buhangin at alikabok tuwing tag-init. Mayroon din itong mga tainga na parang sa kuneho na maaring itiklop upang maiwasan ang pagpasok ng dumi sa loob ng tainga. Ang mga paa nito ay hugis pala at ang mga bias ay katamtaman ng haba kumpara sa iba. Mas mahaba kadalasan ang likurang paa kaysa sa unahan. Bihirang-bihira, sinusubukan ng mga Aardvark na tumayo gamit ang kanilang mga likurang paa, ngunit isang hakbang o dalawa lang bago sila bumagsak pabalik sa 4 na paa. Bukod sa mga positibong nabanggit, mahina rin ang paningin ng hayop. Dahil sa kanyang nakasanayang pamumuhay, nananatili siya sa lungga buong araw at lumalabas lang sa gabi para maghanap ng pagkain. Iminungkahi rin ng mga siyentipiko na ang utak ng Aardvark ay medyo maliit ang sukat at hindi rin ito daanong matalino. Madalas ituring ang Aardvark bilang nag-iisang nabubuhay sa order na Tubulidentata ng klase Mammalia. Ang mga ngipin ng Aardvark ay walang enamel o kahit mga ugat at mga tubo lamang ang mga ito. Ang literal na ibig sabihin ng Tubulidentata ay tubong ngipin. Ang hayop ay masigit na na-develop kumpara sa ibang mga mammal sa iba't ibang aspeto. Isa na rito ang malakas nitong pang-amoy na hindi gaanong konektado sa ilong kundi mas may kinalaman sa maayos na na-develop na estruktura ng utak ng Aardvark. Tila nakakatulong ang ilong nito dahil may siyam itong olfactory bulbs na marahil pinakamalaki sa ibang mammal. Gayun din, gaya na nabanggit natin kanina, mahina ang paningin ng Aardvark kaya't ang tanging natitirang paraan para mahanap nito ang pagkain ay ang paggamit ng ilong nito. Gumagamit ito ng kakaibang estratehiya kapag lalabas ng lungga tuwing gabi kung saan maghihintay ito sa dulo ng lungga ng ilang minuto, susubok ang amuyin o pakinggan ng mga insektong malapit at pagkatapos ay biglang aatake para makakuha ng masarap na pagkain. Ang Aardvark ay isa ring medyo mabilis na hayop na kayang takbuhin ang 10 metro sa loob lamang ng ilang segundo.
Sa panahon ng yelo, kabilang ang mga aardvark sa pinakaunang hayop na lumipat patimog. Pagdating sa timog na lambap, napansin nilang posibleng bahay nito. Kaya agad silang naghanda at lumipat sa mas ligtas na lugar na kalaunan ay kanilang natagpuan. Mas nakakaintriga pa sa pagiging nag-iisang nabubuhay na miyembro ng pamilya ng hayop na ito, ang pagiging buhay na fossil dahil ang estruktura at anatomiya nito ay halos katulad ng sinaunang organismo at halos di nagbago hanggang ngayon. Ilan sa mga posibleng banta ng mga mandaragit sa aardvark ay kinabibilangan ng mga leon, leopardo, hyena at python. Maliban sa kanila, illegal din silang pinapangaso ng mga tao para sa karne nila. May ilang mga teknik na ginagamit ng aardvark para makatakas sa mga mandaragit. Ang pinakakaraniwang ginagamit nila ay ang paghuhukay ng lungga para magtago dahil mabilis silang maghukay, at isa pa ay ang mabilis na pagtakbo ng pazigzag para malito ang kalaban. Ginagamit din ito ang buntot bilang pananggalang sa sarili paminsan-minsan para protektahan ang sarili. Kapag walang panganib at maayos ang kalagayan, umaabot ng 23 taon ang buhay ng aardvark. Dahil maayos itong nabubuhay sa pagkabihag, pwede rin itong alagaan sa zoo. Ang London Zoo, ang unang zoo na nag-alaga ng aardvark noong 1869. Lalong naging kakaiba ang hayop na ito dahil mistulang hiniram nito ang mga pisikal na katangian mula sa iba't ibang uri ng hayop, gaya ng mga baboy at kuneho, kaya maraming haka-haka noon tungkol sa pinakamalapit nitong kamag-anak. Pinatunayan ng siyentipiko na walang basehan ang maraming teorya, at ang pinakamalapit na kamag-anak ng aardvark ay ang elepante, na nakakatuwa. At kung pag-uusapan naman natin ang tungkol sa siklo ng pagpaparami nito, ang aardvark ay may particular na mga panahon ng pagpaparami na nangyayari taon-taon. Ang panahon ng kanilang panganganak ay nakadepende sa uri ng mga rehiyon na kanilang tinitirhan. Sa ilang mga rehiyon, maaaring manganak sila mula Oktubre hanggang Nobyembre, habang sa iba naman ay mula Mayo hanggang Hunyo ang panganganak. Karaniwan, hindi mahaba ang pagbubuntis at ang babaeng aardvark ay nanganak matapos ang 7 buwan. Ang mga batang aardvark ay maaring kasinggaan lang ng 2 kilo at nananatili sa mga lungga sa ilalim ng lupa sa unang 2 linggo ng buhay. Ngayon, alam na natin ang pinagmulan ng ugaling ito. Matapos ang 2 linggo, isinasama ng ina ang anak sa paghahanap ng pagkain sa gabi. Ito ay dahil hindi pa kayang gawin ito ng sanggol ng mag-isa handang sa umabot ito ng 2 hanggang 3 buwang gulang. Ang munting aardvark ay naninirahan lamang kasama ang kanyang ina ng hanggang 6 na buwan matapos itong ipanganak, at pagkatapos ay lumilipat na upang mamuhay ng mag-isa. Sa wika ng tao, maaring sabihin na ang aardvark ay umaabot sa hustong gulang at maari nang tawaging adulto pagkatapos ng 6 na buwan, at malaya na itong mamuhay ayon sa sarili nitong kagustuhan. Isa pang kawili-wiling katotohanan ay na kapag ipinanganak ang isang batang aardvark, nawawala agad ang mga ngipin nito sa harap at hindi na muling tumutubo ang mga ito sa buong buhay nito. Ang aardvark ay isa sa ilang hayop na tahimik at mahina lang umungol, depende sa sitwasyon. Madalas makita si aardvark na lumalangoy kahit sa malalakas na agos, kaya't pinaniniwalaan silang magagaling na manlalangoy. Karaniwan, gusto ni aardvark na marangyang pamumuhay, kaya't nagtatayo ito ng mga 3 bahay o lungga na tinitirhan nito. Ang 3 bahay ay ginagamit para sa pamamahinga, pagpaparami at panganggaso. Ang mga lunggang ito ay kilalang umaabot ng hanggang 13 metro ang haba, at minsan ay sapat ang laki para magkasya ang isang ganap na adultong tao sa loob. Ang mga aardvark ay madalas magpalit ng tirahan at hindi tumitira ng matagal sa isang lungga. Kadalasan, ginagamit ng ibang hayop sa Afrika tulad ng hyena, kwago, sawa at butiki ang mga lunggang iniwan nila. Ang aardvark ay mahalagang simbolo rin ng kultura at pamana sa Afrika na may iba't ibang alamat at mitolohiya tungkol dito. Isa sa mga sinaunang Diyos ng Ehipto ay inilarawang may ulo ng nilalang na kahawig ng aardvark. Sa ilang kultura at tribo, mahalaga ang ngipin ng aardvark para gawing mga pulseras, palamuting pampaswerte at souvenir. Inilagay ng International Union for Conservation of Nature, IUCN, ang aardvark sa least concern list, kahit mabilis bumaba ang bilang nila. Gayunpaman, hindi tayo ganap na sigurado kung talagang bumababa ang kanilang bilang o baka hindi lang natin sila madalas makita dahil sa kanilang pagiging nocturnal. Medyo mapagtatalunan ang paksang ito. May kaduda-dudang pagbaba ng bilang ng mga aardvark sa silangan, kanluran at hilagang Afrika. Gayunpaman, hindi pa rin naapektuhan ang bilang sa katimugang Afrika. Ano sa tingin mo ang masasabi mo sa magandang hayop na ito? Ipaalam mo sa amin sa mga komento sa ibaba at sabihin mo kung ano ang gusto mong mapanood sa susunod. Kita-kits mamaya!